أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat, at ngayong araw po ang ating bibigyan ng linaw ay ang katanungan ng ibang mga hindi Muslim na kanilang sinasabi na ano ang katibayan nyo sa inyong sinasabi na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naglakbay mula Makkah papunta ng Masjid al-Aqsa, at mula sa Masjid al-Aqsa at siya ay umakyat sa langit. Ano ba ang mga katibayan natin na ang pangyayaring ito ay totoo? At siya ba ay pumunta mula sa Makkah papunta ng Masjid al-Aqsa at siya ay umakyat sa langit, nang ito ay panaginip o ito ay totoo na kasama ang kanyang katawan? So siya mismo talaga ang pumunta. At pangatlo ay narapat ba na ito ay ipagdiwang ng isang Muslim? Okay, so ang unang bibigyan natin ng linaw ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay totoo po na siya po ay naglakbay mula sa Masjid al-Haram papunta ng Masjid al-Aqsa, at mula sa Masjid al-Aqsa papunta sa langit. At ito ay nabanggit sa Banal na Quran. Ito ay nabanggit sa Banal na Quran. Sinabi ng Allah sa Banal na Quran, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Ito ay nabanggit sa Suratul Isra. Dahil mayroong isang surah na nabanggit sa Quran na Suratul Isra. Sinabi na kaluwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbigay sa paglalakbay na ito ng kakayahan kay Allah. Kakayahan ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang nagbigay ng kapahintulutan sa kanyang alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maglakbay sa gabing yun mula sa Masjidil Haram papunta ng Masjidil Aqsa, at siya ay umakyat sa langit para kausapin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay nabanggit sa Banal na Quran. Pangalawa, ito ay nabanggit sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tamang hadith. Ito ay nabanggit sa hadith ni Imam Ahmad, sa hadith ni Imam Muslim, sa hadith ni Imam Al-Bukhari. At dito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tama po, siya po ay pumunta mula sa kanyang paglalakbay na siya mismo ang katawan niya, at hindi ito ay panaginip. Dahil kung ito ay panaginip, ito ay hindi magiging himala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung ang tao sasabihin niya na naginip ako, nakita ko si ganito, lahat tayo ay nanaginip. So hindi ito miracles o himala. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya mismo ang tinatawag na umakyat sa langit. Siya ang naglakbay mula Makkah papunta ng Masjid al-Aqsa, at siya ay umakyat sa langit. Siya mismo ang kanyang katawan ay naglakbay. Ito ay himala na nangyari kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Maaring ang iba ay nagsasabi, katulad ng sinabi natin na tanong ng hindi naniniwala. Ito daw ay kumbaga hindi ka panipaniwala na pangyayari. Kung naniniwala sila, halimbawa, maging sa Biblia nabanggit ito at sa Quran nabanggit, ang halimbawa, si propeta Ibrahim alayhi salam, siya ay itinapon sa apoy at hindi nasunog. Si propeta Musa alayhi salam, siya ay tinatawag na nahati ang dagat sa panahon niya noong tinatawag na hinahabol sila ni Firaun, at yan ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nahati ang dagat. At si propeta Isa alayhi salam o si Jesus alayhi salam ay siya ay bumuhay ng patay sa pamagitan ng kapangyarihan ng dakilang tagapaglikha. Mas matindi yun. At ganoon din na siya ay nagpagaling ng may ketong. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang lamang ito sa kanyang mga himala. At lahat ng propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga himala upang maniwala ang mga tao, at walang maidahilan ang mga tao na siya ay totoong propeta o sila ay totoong propeta na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ay himala ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga naunang mga propeta na sila din ay may mga himala. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya po ay tinatawag na umakyat sa langit na kasama po ang kanyang katawan, at hindi po ito panaginip. Dahil kung panaginip, gaya po nasabi natin, ay hindi po ito miracles.
Ito po ay tinatawag na himala ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring ang tao sinasabi niya na nakakapagtaka ang bagay nito, pero ito po ay himala na binigay ng dakilang tagapaglikha sa kanyang mga propeta bilang pagmamahal, pagpapatunay sa kanila na sila ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga nabanggit sa history mismo, ito sa hadith, ito yung mga patunay natin sa pangyayaring ito. Sa hadith ni Imam Ahmad at Imam Muslim at Imam Bukhari, at itong pinaka-isa sa mga nabanggit sa hadith ni Imam Ahmad na nakwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay noong namatay ang kanyang tito na si Abu Talib at ang kanyang asawa na si Khadija radiyallahu anha, ay siya ay pumunta, naglakbay sa Taif para siya ay magbigay ng tinatawag ng aral sa kanila at maaring sila ay tanggapin nila ang relihiyong Islam, at pagkatapos ay makakuha siya ng mga ibang mga taga-suporta niya sa lugar na Taif. Pero hindi nila tinanggap ang mensahe ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkus pinagbabato nila si propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga kabataan sa kanila at kanilang mga alipin ay inutusan nila na pagbabatuhin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya umuwi ang propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Taif hanggang sa Makkah, at maging ang isa sa mga paan ng propeta ay nagdugo dahil sa pagbabato sa kanya. At ito ay bilang regalo sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging magaan ang kanyang loob sa mga pagsubok na ito, ay siya ay tinatawag na inimbitahan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Makkah papunta ng tinatawag na Masjid al-Aqsa, at mula sa Masjid al-Aqsa papunta ng langit. At dito sa hadith ni Imam Ahmad, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dumating sa akin si Anghel Jibril alaihi salam. At gaano kadakila si Anghel Jibril alaihi salam. At pagkatapos ay sabi niya ay mayroong siyang tinatawag na kasama na burak. Ang burak na ito ay isang hayop na mas malaki kaysa donkey. At hindi naman kalakihan sa tinatawag na kabayo. At sa pinakatama ay hindi po nabanggit na meron siyang pakpak. Wala pong nabanggit na hadith na tama na meron siyang pakpak. At ang tama po siya ay tinatawag na burak, hayop, na ang kanyang bilis, itong mas malaki kaysa donkey. Okay? So ang kanyang bilis ay yung nakikita niya ay isang step lang niya ay doon na agad siya mapupunta. Ganun siya kabilis, napakabilis ng tinatawag na burak na ito. Na ito ay tinatawag na binigyan ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sobrang bilis niya. At dito, ito yung sinakyan ng propeta sallallahu alaihi wasallam papunta ng Masjid al-Haram sa gabing yun. Papunta ng Masjid al-Aqsa. Mula sa Masjid al-Haram at pumunta sila sa Masjid al-Aqsa. At pagkatapos ay sila ay umakyat sa langit, sa 7 palapag ng langit. At si Anghel Jibril ay humihingi siya na buksan sa kanila ang langit, at binubuksan naman ng mga anghel kapag nalaman nila na ito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Anghel Jibril alaihi salam, hanggang sa umakyat ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa 7 palapag at dumating siya sa tinatawag na Sidratul Muntaha, na dito ang lugar na ito ay dito lang napupunta ang may kakayahan na makapunta lang ang tinatawag na mga anghel at yung mga tinatawag na mga propeta. So dito nakausap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nung tinanong si propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita mo ba ang Panginoon mo? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa tamang hadith, nurun ala nur, nakita niya ay liwanag, at hindi na nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ito ay kinausap lamang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at nakita lamang ng propeta ay liwanag. So ito po ay isa sa mga dapat nating bigyan din ng pansin. Ngunit sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pinakamalaking biyaya na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ay ang makita nila ang kanilang Panginoon na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon, ibinaba o ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya yung tinatawag na salah. So, dito ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya yung salah. At 50 na salah. Pero ito po ay, nung pababa na siya, sinabi sa kanya ni Propeta Musa alayhi salam na hindi kakayanin ng umma mo, yung mga nasyon mo, ang
dami ng sala na ito. Kaya hilingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na bawasan niya hanggang sa hiningi ng propeta sallallahu alaihi wasallam bilang awa sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na 5 sala na ang kanyang gantimpala ay 50 sala. Kaya napakalaking gantimpala po ito. At kapag tayo ay nagdarasal ng 5 sala, ay katumbas ito ng 50 sala. So ito ay awa sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, nung bumaba sila, pagbaba nila, sa isang gabi na yun ay naglakbay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, bumalik mula sa langit papunta ng Masjid al-Aqsa at siya ay bumalik sa tinatawag na Masjid al-Haram. Sa hadith ni Imam Ahmad, binanggit na nung kinabukasan, dumating siya, dumaan si Abu Jahl. Si Abu Jahl ay isa sa mga kumakalaban sa Islam. At tinanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroon bang bago? Mayroon bang ibinabasa yun na bago? At sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon. Ako ay pumunta kagabi mula sa Masjid al-Haram dito sa Makkah, papunta ng Masjid al-Aqsa at papunta ng Masjid al-Aqsa, papunta sa langit. At papunta na langit, ako'y bumalik sa gabing yun. At bumalik ako mula Masjid al-Aqsa papunta ng Masjid al-Haram o sa Makkah sa isang gabi. So, sobrang tuwa ni Abu Jahl dahil akala niya, iniisip niya, siyempre hindi siya una-una, hindi siya naniniwala. At sabi niya, ito yung pagkakataon na mapapasinungalingan natin ang sinasabi ng taong ito na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi niya kay propeta sallallahu alaihi wasallam, gusto mo ba na sabihan ko ang mga tao? Gusto mo ba na ipunin ko sa iyo mga tao at sabihin mo sa kanila yung sinabi mo na pagpunta mo mula Makkah sa Masjid al-Aqsa at pag-akyat sa langit at pagbalik sa isang gabi? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pwede, maganda yan. Ang akala din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, syempre siya ay sigurado sa kanyang sarili dahil ito ay nangyari na siya ay tinatawag na ito ay kasama sa mga himala na binigay sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pero iba ang iniisip niya Abu Jahl. Si Abu Jahl, ang iniisip niya ay itong bagay na ito ay tapos na ang usapan dito dahil pasisinungalingan ng mga tao ang pinagsasabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil napakahirap nga naman. Kaya sinabi niya, ipunin ko sa iyo ang mga tao. At inipon ni Abu Jahl ang mga tribo sa Makkah. At pagkatapos ay sinabi niya, pakinggan niyo ang sasabihin sa inyo ni Muhammad. At sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagyayaring ito. At sinabi niya na noong gabi ay dumating sa akin si Jibril, may kasama siya na burak, ako'y naglakbay mula Makkah papunta Masjid al-Aqsa at sa isang gabi ako'y umakyat sa langit at bumalik sa Masjid al-Haram. At yung bagay na ito, sinabi ng isa sa mga Quraysh, kung di si Abu Jahl o isa sa mga Quraysh, sabi niya, alam mo ba kung ilang buwan ang pagpunta ng mula Masjid al-Haram papunta ng Masjid al-Aqsa ay 1 buwan at ang pagbalik ay 1 buwan din. So ibig sabihin 2 buwan naming nilalakbay, ikaw ay lalakbayin mo lang sa tinatawag na 1 gabi. At ito ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung totoo na ikaw ay nakapunta, tinanong ng kanyang tinatawag na mga Quraysh na kung totoo na ikaw ay nakapunta doon, ipaliwanag mo sa amin, ilarawan mo sa amin ang Masjid al-Aqsa. Dahil hindi alam nila ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nakapunta ng Masjid al-Aqsa. So ito yung sinasabi nila na, sige nga ipaliwanag mo kung ano ang nakita mo doon. Dahil ang iba sa kanila ay nakita nila ang Masjid al-Aqsa. Pero propeta sallallahu alaihi wasallam hindi pa nakakapunta doon. At nag-alilangan ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na mga larawan mismo ng Masjid al-Aqsa. Dahil nung pagpunta niya sa Masjid al-Aqsa, hindi siya pumunta doon para tingnan niya yung mga pinto, yung mga mismong katangian ng Masjid al-Aqsa, kundi dahil siya pumunta doon at siya pumunta sa langit ay nakausap niya doon ang mga propeta, si propeta Abraham alayhis salam, propeta Noah, propeta Musa, nakausap niya doon. So hindi na tinatawag na nabigyang pansin itong larawan mismo, yung Masjid al-Aqsa. Kaya pinakita sa kanila Allah subhanahu wa ta'ala at pinaliwanag niya isa-isa yung tinatawag na larawan mismo ng pagkakatayo ng Masjid al-Aqsa at sinabi ng mga iba sa mga Quraysh na tama ang kanyang sinasabi. Yan ang Masjid al-Aqsa. At sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, idagdag ko pa sa inyo bilang patunay na ako ay nakapunta sa gabing yun
ay merong tinatawag na grupo. Meron kayong grupo ng mga Quraysh, na grupo ito ng mga tao na sila ay nangalakal mula sa Sham, na tinatawag na meron silang tinatawag na mga grupo ito ng mga kamelyo. Ito yung mga nangangalakal. At merong nawala sa kanila na isang kamelyo, at ito ay nahanap ito ni Fulan, at sila ay darating sa ganitong araw, at tinatawag na ganitong araw sa Makkah. So ngayon hinintay nila hanggang dumating yung araw na mismong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at dumating ang mga tao na yun na nagpapatunay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay totoong naglakbay doon sa gabing yun, mula sa Masjidil Haram papunta sa Masjidil Aqsa sa langit, at pabalik mula sa Masjidil Haram sa gabing yun. So ito po ay katibayan mismo, at tuwang-tuwa sila. Yung mga tao na ito, sinabi na naman nila kay Abu Bakr as-Siddiq, yung iba sa kanila, sinabi during that time, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang bagay na yun, na wala pang masyadong nakakabalita. Agad-agad nilang sinabihan si Abu Bakr as-Siddiq, at sinabi nila, Ya Abu Bakr, narinig mo ba ang sinasabi ng kasama mo na si Muhammad? Sinabi ni Abu Bakr, ano yun? Sinabi niya na siya daw ay pumunta mula sa Masjidil Haram, papunta ng Masjid Aqsa, at bumalik sa isang gabi. Paano yung nagawa yun? Tayo ay naglalakbay ng 2 buwan. Papunta, pabalik. Siya pumunta isang gabi lamang. Sabi ni Abu Bakr as-Siddiq, kung yan ay totoong sinabi niya, ako ay naniniwala sa kanya. Kaya tinawag siyang Abu Bakr as-Siddiq, ang tapat. Palagi dahil siya ay tapat at naniniwala kay propeta sallallahu alaihi wasallam. So, tinawag siyang as-Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq. So kabilang lamang ito sa mga katibayan na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, maging ang yung mga katangian ay pinaliwanag niya ng Masjid Aqsa, at ganoon din yung kanyang sinabi na mayroong tinatawag na grupo ng mga kamelyo, grupo ng mga tao na mayroon silang mga kamelyo, sila inangalakal. At exactly, yung sinabi niya mismo, yung nawalang kamelyo, at ganoon din yung oras na pagdating nila sa Makkah ay totoo at nangyari ito, at nasaksihan ito ng mga Muslim, mga sahaba, at ganoon din ang mga Quraysh na mga hindi mananampalataya. So isa ito sa mga himala ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan isa sa mga doktor na, kung nagkakamali, isang pari sa Egypt, na meron siyang isinulat na binanggit niya dahil nabanggit ito sa mga kasulatan ni Daniel sa Biblia mismo, na ipinaliwanag dito na naginip itong si Propeta Daniel, na nakita niya itong tinatawag na isang larawan, isang maputing larawan, na siya ay umakyat sa langit, at itong tao ito ay binigyan ng tinatawag ng kapangyarihan, sinunod ng mga tao, at ang kanyang dala ay hanggang sa kabilang buhay. So lahat-lahat ng ito ay tumutugma mismo kay propeta sallallahu alaihi wasallam, itong nabanggit sa mga kasulatan ni Daniel sa Old Testament, sa Biblia. Ito ang dahilan na ang pari na ito ay nagmuslim siya, at siya ay taga-Egypt, at meron siyang tinatawag na isinulat na libro na kasama dito ang mga katunayan ang pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kasama dito na isinulat niya na isa sa mga dahilan kung bakit siya nagmuslim, kung bakit niya tinanggap ang relihiyong Islam, ay dahil sa nabanggit ang tinatawag na prophecy ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nabanggit siya sa Lumang Tipan, na siya, itong propeta na ito, na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang katauhan na ito, at yung tinatawag na nabanggit sa Quran na pagpunta ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Masjidil Haram papunta ng Masjid Aqsa, at bumalik siya sa isang gabi, at ito ay tumutugma mismo doon sa tinatawag na mga kasulatan ni Daniel sa Lumang Tipan, at ito nga sinabi natin na dahilan ng kanyang pagmumuslim. So ito po ay napakalaking dakilang himala ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na isa po sa dapat na maging proud ang isang Muslim sa kanyang pagiging Muslim, at dapat niyang pag-aralan ang iba pang mga katibayan ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang panghuli ay narapat ba na ipagdiwang? So ang pamamaraan po ng Salafus Saleh. Sino pong Salafus Saleh? Sila yung mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam at pinuri ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga sahaba at saka mga sumunod sa kanila.
yung mga tabi'in, pagkatapos ng mga sahaba at saka yung mga atba'ut tabi'in. Sa kanilang pamamaraan ay wala pong nabanggit ni isang sahaba na sila ay nag-ayuno ng specific na pag-aayuno para lamang sa Isra wal Mi'raj bilang pagdakila dito. At ganun din, yung tinatawag na pagsasala sa gabi bilang pagdakila dito, wala pong nabanggit na mga katibayan ng mga sahaba ay sila po ay nagdiriwang o tinatawag na nagkakaroon ng mga specific na pag-ayuno o sala dahil lamang sa araw na ito. Ito po ay narapat na ipaliwanag natin sa mga tao dahil himala ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya mismo ay hindi siya nag-ayuno, hindi siya nagsala, o hindi ang kanyang mga sahaba, hindi sila nag-specific ng pag-aayuno o pagsasala sa araw na ito. Kaya wala tayong susundin maliban sa pamamaraan ng propeta at pamamaraan ng kanyang mga sahaba dahil sila yung nabuhay kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ang nakakaalam sa kung ano ang sinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay dapat nating dakilain, ito ay dapat nating tinatawag na ipaliwanag sa mga tao para malaman nila ang kadakilaan at ang pagiging pagkapropeta, ang mga katibayan ng pagkapropeta ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit yan ang sinasabi natin, ayon sa ating mga ulama, ay hindi po pwede na mag-specific tayo ng mga pag-aayuno o yung sala sa araw na ito. Yan po ay hindi ginawa ng propeta at hindi po ginawa ng kanyang mga sahaba. So malinaw po ang mga katibayan na ito. Sumunod po tayo sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sumunod po tayo sa sunnah ng kanyang mga sahaba na sila ang tunay na nagmamahal. Sila ang tunay na nakakaalam kung ano ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa muli, sa lahat po ng mga bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gantipalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din na dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kaalaman at ganun din na maisabuhay natin ito at lalo-lalo na ito ay maibahagi natin. Kaya i-share po natin ang mga video ng ating mga ibang mga lalo na yung mga ibang mga sheikh natin at katulad ng mga video na ganito na maaring ang iba ay may pag-alilangan sila sa ganitong mga kwento o ano ba kung paano natin sagutin ang mga katanungan ng mga ibang hindi Muslim katulad ng katanungan ito na ito daw ay hindi totoo, so paano mo sasagutin? Kaya ito po ay binibigyan natin ng linaw para ito ay makatulong sa ating sarili at ito ay maibahagi natin sa mga hindi pa Muslim at sana ito ay maging kabilang sa tinatawag na gabay upang sila ay tanggapin nila ang relihiyong Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.